Meron ako na-research na hindi siguro akalain ni Lisa na ito ang makakapag-drag sa kanya sa kumunoy kapag ipagpapatuloy niya ang panggigipit niya sa akin sa Amerika. But through Inulusot that ni Lisa to. Si Lisa na naman to, kaya babalik na naman tayo sa charter change na gusto nilang manatili sa pwesto. Kaya pag nanatili sila sa pwesto, hindi lang buhol, chocolate hills sa kanilang bubungkalin. Lahat ng treasure natin, bubungkalin ng putang inang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Di ba, alam mo nang ginigipit ako ni Lisa Smugs. Okay? Di ba, ako'y tinatakot-takot ng mga hinayupak na yan. Mga pagtatanim ng kaso. Hindi ko sasabihin exactly kasi baka makapaghanda. But because of my research, mga palangga, natukoy ko. Okay? Natukoy ko, although openly, nakita nyo naman na si Lisa talaga ang merong pakana ng lahat ng panggigipit sa akin at sa inyo pa, sa iba pa. Okay? Meron ako na-research na hindi siguro akalain ni Lisa na ito ang makakapag-drag sa kanya sa kumunoy kapag ipagpapatuloy niya ang panggigipit niya sa akin sa Amerika. But through that research, hindi ko yung bibigyan ng clue kasi baka makapaghanda si Lisa at mabura nila. Pero hindi na nila pwedeng mabura kasi nasa akin na. You know what I mean? So that's the power ng inyong mga fingertips. Akala mo, Lisa, hindi ka pwede mag-deny. So, etong yung na-discover ko, that would solve the problem and will connect the dots. Even na mag-deny si Lisa Ahas at si Kuting. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nadiscover ng inyong abang lingkod, ng inyong fair lady. So you do your research kung sino ang padrino o sino ang kamag-anak niyan o sino ang tumulong dyan sa sa resort na yan na itinayo dyan sa Bohol. Napakasimple lang yan. Kasi ang mga demonyong yan, hindi yan makakaligtas sa atin. Kaya lagi ko sinasabi, we have to speak up, speak up. Di ba? Si Lisa lahat yan. May lumabas, Madam Julieta Sablas, the administrator of the Captain's Peak Garden and Resort. O yun na nga, Google nyo muna kasi baka mamaya inaanak ni Lisa o inaanak ni Kuting. O yung mga ganon, hanapin ninyo. Magtulungan tayo kasi fresh pa lang yung balita eh. So gusto ko lang mag-react ng bonggang-bongga. Gustong siraan at hubaran ang Pilipinas. Kung mahal bago nila nilayasan, kupal talaga mga demonyo, sabi ni Alex Magsino. Ito, speaking of that, tama ka. Kung mahal nila ang Pilipinas, kung mahal ni Kuting, bakit inuuna niya ang magta-travel sa ibang bansa? May iba lang tayo mag-travel. Kasi nga, gusto nilang maghakot ng pera at gusto nilang kumuha ng mga investment na kunyari, yung mga privileges mga pledges pala, not privileges. Yung mga pledges na sinasabi niya, yung iba dyan may natutuloy. Pero karamihan yan binubulsa nila. So, you compare now during the election season. Noon, kunyari, si Kuting umiikot sa iba't ibang lugar, di ba? Iba't ibang lugar kasi gusto niyang ibangon ng Pilipinas. Pero after nanalo, sa iba't ibang lugar, iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, nung nanalo siya, nabalikan niya ba kayo dyan? Kung saan siya nangampanya? Luzon, Visayas, Mindanao. Nabalikan ba kayo na inapit niya ang serbisyo ng tao? At nagpasalamat siya? Wala. Kung mayroon man siya mga pronouncement pa sa pasalamat, iyon ay kasinungalingan. Dahil nakikita niyo yung ginagawa nila pang bababoy. Inuuna nilang mag-travel sa ibang bansa kaysa mag-travel sa iba't ibang sulok katulad sa Bohol. Kung matino sana yung putang inang yan, di sana kung nag-travel sa Bohol, binalikan niya mga bulaanon, di sana nakita niya na may tinatayong resort dyan. O may itinayo. You know what I mean? So wala siyang pakialam sa inyo. Wala siyang pakialam sa mga national treasures. Kasi ang ginagawa nila, although dyan sa Malacanang, di ba, yung La Peral, yung Goldenberg Mansion, nire-renovate ni Lisa yan. Yan ang kanyang mga pinagmamalaki. Pero hindi niya yan nire-renovate para sa
atin, para sa Pilipino. Nire-renovate niya para dyan sila magpakabangag, dyan sila mag-inuman, magkangkangan, dyan niya imbitahin ang mga kasabwat niyang designers, dyan sila nagabika-bika sa kanilang mga kalasingan. They're not doing it for you, for national treasure, para national pride. They're doing it para meron silang rombohan, meron silang sesyon na bonggang-bongga at the expense of people's money. So itong issue dito sa buhol na ito, so dapat yan ay tutukan. Naka-google na ba kayo? Okay. Sa amin, Ma'am Marlica, gusto nila sirain ang isla namin. Isla ng Sibuyan Romblon, mga ganid ang mga gatsalyan. Sabi ni Sibuyang Lagalag. O, kita mo yan. Ano nangyari dyan? Kailangan tayo magtulong-tulong si Gatsalyan. Ano nga natin yan? Mag-send ka nga palangga. This is my Marlica Network. Ayan. Yung may mga expose kayo mga ganyan sa probinsya, i-email nyo po ako dyan nang malaman ko kung ano yung pwede nating ipalabas dito sa ating mga kababayan kasi hindi naman natin nakikita yung mga pangyayari sa mga sulok-sulok ng mga probinsya. That's my email. Alright? So yeah, Gatchalian na naman ba? Kung babalikan natin yung 2022 presidential election, kung hindi si Kuting ang sinuportahan mo, sino ang next bet mo? Sabi ni Explore Laugh. Sinabi ko na yun Who's that? I forgot. Yung dating mag-isip muna ako. Hindi ko basta yung matandang dati rin naglingkod sa government. I forgot. Niyo yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Okay? Julieta Saba sister. Nag-google ako pa sa LinkedIn, wala pa ako makita. Sabi ni Euro. Meron din yan. Hindi Cisco. Yung matanda. Hindi yung isang dalawang taga dito kasi sa Germany. Yes, palangga, may resort na nga na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ano ba yan? Sabi ni Commander Aguila. Alright? Hindi si Abelia, yung isa. Abelia is okay din. Grabe yung parang hindi asawa ng Pangulo. Isipin mo 2 beses pang ng isnab kay Sara, sabi ni Yeah, si Norberto Gonzales. Thank you. Rose Mostunen, thank you. Hindi sir ni Abelia, pero okay lang din siya. Pero si Roberto Gonzales, yun yung gusto ko. Okay? Dapat ngayon na lang naging presidente natin. 'Di ba? Na maganda ang ang nilatag. Hindi nga lang siya ganun ka popular, 'di ba? During that time, yun yung problema 'Di ba? Popular si Kuting sa pambubudol. But ganun pa man, balik tayo dito sa issue na ito. Oversight hearing dapat gawin ng Senado dyan sa Bohol. Ipatawag lahat ng government personnel at agencies involved at bakit di na-implement ang laws na promoprotekta sa treasures natin, sabi ni Global Facts TV. Exactly my point, mga palangga. Sabi ko, kung hindi, okay, dating DND Secretary, yes, sabi ni Megason, kung hindi, papayagan yan ng local government at kung matino sila, in the first place, hindi yan makakapag-operate. Pero, yun nga, noong 2018, kaya nga sabi ko, ipatawag, to be fair, I'm not protecting the Duterte administration. Diba? Alam niyo naman na binoljak ko rin ang mga, kung si Duterte nga, pinagtatanggal niya yung mga tiwali Diba? Yung mga tiwali niyang mga, mga appointees. Ang sa atin lang, to be fair, yan ang ipatawag dapat sa Kongreso at Senado. Yan ang tututukan para malaman natin, di ba, Miss Arlene, na May Arlene makabenta na baka nga mamaya, isilisa na naman ang may pakana dyan. Okay? Ernie Abelia po ba? Ayaw mo na. Silang dalawa, pwede na rin silang dalawa. Sa Ernie at saka si Norberto Gonzales. Ayan. Kaso lang, dapat kasi na medyo bata-bata pa sila Yan na, pag nagpresidente ka, dapat medyo bata-bata ka. Si Pangulong Duterte, nung kung bata-bata pa lang yan, baka hindi lang maganda yung nangyari sa Pilipinas, ilang taon na 74 nung nag-start siya, 70 plus. So kung ang pinaka-ideal kasi na magpresidente, dapat yung edad nasa, yung very vibrant, yung mind, yung pangarap niya sa Pilipino, like 45, 50, mga 50 siguro is okay. Mga ganun, 50 to 60, yan ang maganda. Pero si Kuting, tignan mo, 60 plus, bangag nga lang. Although matanda na, bangag, dahil nasunog na yung pulburon. Sabi niya,
Virginia, Degendorfer, I like your family name, Germany. Thank you, Palangga. Barkadahan, di ba? Dapat talaga ay imbestigahan dyan sa Senado. Yes, kasi hindi dadaan ng malupit na dilubyo yung resort. Okay, sabi ni Yancy. Nung President CPRD, takot lahat sa amin doon kahit nasa dulo kami ng probinsya. Sa Mindanao, takot magyosi in public ang mga adik nagsilayas. Sabi ni Chester. Alright, nililis nila ang true topic, mga kawatan dun sa fake investigation, matatabunan yung mga kampo ng mga polboronic government. Kaya nga hindi natin inaalis si Lisa Smugs sa ating topic. Nakita nyo, nasa title natin yung hinayupak na yan, di ba? Okay, Chocolate Hills, binababoy ni Lisa Smugs. Actually, hindi lang Chocolate Hills ang binababoy ni Lisa Ahas. Lahat. Kaya hindi siya pwede mawala sa usapin natin. Yan ang tama ka dun, Palangga. Yun ang gusto nilang mabura. Okay? Mabura itong issue na pinakamahalagang issue. Well, national treasure is mahalagang issue din naman. Kaya nga kailangan, ito ay hindi tanggalin ang involvement ni Lisa Ahas. Dahil sila ang mga may pakana ng pambababoy sa ating bayan. Alright? Kaya sabi ng kanina comment, sana si Inday na lang. Well, siya naman talaga ang may pinakamalaking boto. So what the heck? Okay? O, tika muna, galing sa Sunshine Media, nagpahayag na daw yung governor na si Enrico Aristotel Aumentado hinggil sa nag-viral ng resort. Okay? We already addressed the issue about the Captain's Peak Resort development at the Chocolate Hills area in Sagbayan, Bohol in September 2023. Okay? The Sangguniang Panlalawigan Committee on Environmental has conducted an investigation and submitted its report and recommendation. As stewards of the province, we cannot let this go on. We have asked DNR and the PAMB to change its policy to the point that any development within the Chocolate Hills area which is not consistent to Bohol's UNESCO designation as a global geopark, it should be disallowed. We will elevate this to the Secretary of DNR for the clear guidance of direction, sabi nung kanilang governor. By the way, sino ang maglalakas loob, okay, na maggaganyan, mag-open, magbubungkal dyan, o mag-ooperate ng ganyan, kung wala nga silang kasabwat. Di ba mga Palangga? Kung wala silang kasabwat. O to, breaking news pala ng Sunshine Media. Resolution of both houses number 7, o paano kalang economic charter change, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Di ba? Sinabi natin to, yan, charter change. Ilulusot ni Lisa to. Si Lisa na naman to, kaya babalik na naman tayo sa charter change. Na gusto nilang manatili sa pwesto. Kaya pag nanatili sila sa pwesto, hindi lang Bohol, Chocolate Hills sa kanilang bubungkalin. Lahat ng treasure natin, bubungkalin ng putang inang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos.